Great day, mabuhay. 10 ambisyosong proyekto sa Metro Manila na mag-aangat sa Pilipinas sa 2030. Metro Manila, ang puso't kaluluwa ng Pilipinas. Hindi lang ito basta lungsod, ito ang pintig ng ating bansa. Sa GDP na $192.6 billion, buong dangal na nakatayo ang Metro Manila bilang ika-4 na pinakamayamang lungsod sa Southeast Asia at isa sa top 100 pinakamayayamang lungsod sa buong mundo. Kahit maliit lang ang sukat, ang powerhouse na ito ang nagpapaandar ng 44% ng ekonomiya ng bansa. Nagpapatunay na ang malalaking bagay ay madalas manggaling sa maliliit na pakete. Pero hindi nagtatapos ang kwento sa dominasyong pang-ekonomiya lang. Ang Metro Manila ay isang lungsod na laging umaandar at ang impluensya nito ay umaabot pa sa labas ng mga hangganan. Isipin mo, mahigit 17 million na tao ang siksik sa loob ng wala pang 620 square kilometers na ginagawa itong isa sa pinakamasikip na populasyon sa planeta. Ang enerhiya dito ay sobrang electrifying, kung saan ang urbanisasyon ay umaabot na sa mga karatig na rehiyon tulad ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Gayunpaman, ang kamanghamanghang paglago na ito ay may kasamang mga hamon. Traffic na sinusubok ang iyong pasensya araw-araw. Mga siksik na kalye at komunidad. Polusyon na nanganganib ang kalikasan. Hindi lamang ito mga issue ng Metro Manila, kundi mga hadlang para sa buong rehiyon. Nagbibigay ito ng malalalim na tanong tungkol sa napapanatiling kaunlaran. Sa 2030, inaasahan na aabot ang populasyon ng Mega Manila mula sa 23 million hanggang sa nakakagulat na 30 million. Kasabay ng biglang paglago na ito, dumarating ang bagyo ng mga hamon. Isipin mo ang mga kalye na hindi makagalaw, ang napupusong infrastruktura, at ang araw-araw na gulo ng urbanong buhay. Pero imbes na hayaang lumala ang problema, kumikilos ang pamahalaan ng Pilipinas ng may matapang at makabagong plano para hubugin ang hinaharap ng abalang metropolis na ito. Sa puso ng kanilang pananaw ay ang transportasyon, ang gulugod ng anumang umuunlad na lungsod. Sa pagtutok sa mga cutting-edge na proyekto para mapagaan ang trapiko at mapabuti ang konektibidad, inilalatag nila ang pundasyon para sa isang sustainable at masiglang Mega Manila. Ngayon, titingnan natin ang 10 game-changing infrastructure projects na nangangakong baguhin ang Mega Manila tungo sa isang world-class megacity sa Asia-Pacific region. Isipin mo ang hinaharap kung saan ang pag-navigate sa Metro Manila ay parang isang smooth ride na walang aberya. Wala nang walang katapusang traffic. Wala nang oras na nasasayang sa kalsada. Pinangungunahan ang pagbabagong ito ng Metro Manila Subway, isang groundbreaking project na nangangakong baguhin ang mass transit sa Pilipinas. Madalas itong ilarawan bilang korona ng ating transportation system at ngayon ay tuloy-tuloy na ang pagpapaunlad nito, nagmamarka ng bagong kabanata sa paglalakbay ng Mega Manila patungo sa modernisasyon. Nagsimula ang lahat noong January 2023 nang magsimula ang paghuhukay para sa Metro Manila Subway. At mula noon wala nang pagbabalik. Sa nakakabigla na price tag na 488.5 billion pesos o tinatayang $10 billion, ang proyektong ito ay hindi basta-bastang gawain. Pinopondohan ng Pilipinas ang game-changing endeavor na ito sa pamamagitan ng malaking suporta mula sa Japan International Cooperation Agency, JICA, na nangakong sasaklaw sa 76% ng kabuuang gastos sa pamamagitan ng isang kahangahang loan package na 370 billion 800 million pesos. Ang natitirang 24% na umaabot sa 117.7 billion pesos ay galing mismo sa pamahalaan ng Pilipinas. Nakatakdang matapos sa 2028, ang subway na ito ay hindi lang basta construction project. Ito ay isang kamanghamanghang obra ng engineering. Inaasahan ng mga crew na maghukay ng hanggang 10 meters ng tunnel kada araw, bubuo ng isang 33-kilometer underground network na umaabot mula Valenzuela City hanggang sa FTI Intermodal Terminal sa Parañaque. Sa daan magkakaroon ang mga pasahero ng access sa 17 state-of-the-art na istasyon, kasama na ang isang espesyal na spur line
na nagdudugtong sa Naya Terminal 3 sa Pasay, pero hindi rito nagtatapos. Sa ilalim ng sleek at unified na branding ng Sustina, magtatampok ang subway ng next-gen stainless steel train cars na kilala sa kanilang energy, efficiency, advanced safety at low maintenance. Kung pamilyar ang pangalan dahil ang Sustina Trains ay kasalukuyang binabago na ang pag-commute sa Japan sa mga kilalang linya tulad ng Yamanote, gawa ng mga higanteng Hapon na J-Trek at Sumitomo Corporation. Ang 240 train cars na ito, na inayos sa 30 sets ng 8, ay patunay ng partnership na nagtutulak sa pangitain na ito. Ngunit ang Metro Manila Subway ay isa lamang bahagi ng mas malawak na plano para baguhin ang transportasyon sa buong Mega Manila at lampas pa. Sumulpot naman ang North-South Commuter Railway NSCR, isang ambisyosong 163 kilometer na proyekto na nag-uugnay sa New Clark City sa Hilaga hanggang Calamba sa Timog. Mayroon itong 37 na istasyon na may estratehikong lokasyon at ang network na ito ay seamless na mag-i-integrate sa kasalukuyang mga linya ng tren sa Metro Manila na nagpapadali sa paggalaw sa rehiyon. Pinupunduhan ng JICA at Asian Development Bank, ang NSCR ay may record-breaking na price tag na 873 billion pesos na ginagawa itong pinakamahal na railway project sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang tungkol sa pag-uugnay ng mga lugar ang NSCR. Ito ay tungkol sa pagbuhay muli ng kulturang rails na matagal nang napabayaan. Hatiin sa 3 phases o sinasaklaw ng proyektong ito ang buong haba ng Luzon. Ang Phase 1 ay nag-uugnay sa Tutuban sa Manila papuntang Malolos City, habang ang Phase 2, na kilala bilang Malolos-Clark Railway Project, ay umaabot ng 53 kilometers pahilaga. Ang huling bahagi naman ay isang Southern Corridor na umaabot ng 55 kilometers mula Blumentritt sa Manila papuntang Calamba City. Sa kabuuan, ang mga magkakaugnay na segment na ito ay naglalayong paikliin ang travel times, palakasin ang konektibidad at mag-accommodate ng higit sa 1 million na pasahero araw-araw. Habang tuloy ang konstruksyon, isang bagay ang malinaw, ang mga proyektong ito ay higit pa sa simpleng infrastruktura. Sila ay mga simbolo ng progreso, katatagan at pag-asa para sa mas maliwanag na hinaharap. New Manila International Airport, isipin mo na parang papasok ka sa hinaharap ng air travel. Isang paliparan na napakalawak at napaka-advanced na muling binibigyang kahulugan ang aviation sa Pilipinas. Mabilis nang nabubuo ang hinaharap na ito sa pamamagitan ng San Miguel AeroCity Inc. sa pagdevelop ng New Manila International Airport. Sa ngayon, mahigit 80% ng land development ay tapos na. Naghahanda para magsimula ang civil works sa 2024. Ang $15 billion mega project na ito na matatagpuan sa Bulacan Province sa hilaga ng Manila ay higit pa sa isang paliparan. Nakatakdang magbukas para sa commercial operations sa 2029, ang Phase 1 ay magtatampok ng cutting-edge na passenger terminal, isang airport toll road at isang solong runway na dinisenyo para makayanan ang hanggang 35 million na pasahero bawat taon. Pero simula pa lamang ito. Kapag ganap ng operational, handa ng palitan ng New Manila International Airport ang masikip na Ninoy Aquino International Airport bilang pangunahing gateway ng bansa na may paunang kapasidad na 100 million na pasahero bawat taon na pwedeng palawakin hanggang sa nakakagulat na 200 million. Isipin mo ito, 240 aircraft movements kada oras, sinusuportahan ng 4 parallel runways at isang terminal na sumasaklaw sa 350,000 square meters. Sa loob ng world-class na terminal na ito, mararanasan ng mga biyahero ang seamless efficiency at comfort. Mula sa maluwag na departures hall at streamlined na check-in areas hanggang sa state-of-the-art security at boarding lounges, bawat detalye ay idinisenyo para itaas ang karanasan ng pasahero. Dagdag pa rito ang masiglang retail area at epesyenteng baggage handling systems, malinaw na hindi lang basta paliparan ito. Ito ay isang game changer, pero hindi rito nagtatapos ang pangitain. Ang paliparan ay isa lamang bahagi ng mas malaking
12,000 hectares aerotropolis na kinabibilangan ng mga residential communities, commercial hubs, government offices, seaport at industrial zones. Ang integrated city scale na ito ay nangangakong baguhin ang paraan ng pamumuhay, pagtatrabaho at paglalakbay sa rehiyon. Ang utak sa likod ng transformative project na ito ay ang San Miguel Corporation, isang pinagkakatiwalaang lokal na kumpanya na binigyan ng 50-year franchise ng pamahalaan ng Pilipinas para itayo, patakbuhin at pangalagaan ang aviation marvel na ito. Sa ambisyosong sukat at world-class na disenyo, ang bagong Manila International Airport ay higit pa sa isang gateway. Ito ay simbolo ng progreso at posibilidad, handa ng itulak ang Pilipinas sa isang bagong panahon ng connectivity at global prominence. Sangley Point International Airport sa wakas, ang proyekto para sa Sangley Point International Airport ay umuunlad na, isang monumental na hakbang pasulong matapos ang pagpirma ng mahalagang kasunduan sa pagdevelop sa pagitan ng consortium at ng lokal na pamahalaan ng Cavite. Ang matagal nang hinihintay na proyektong pang-infrastruktura na may halagang $11 billion ay nakatakdang baguhin ang air travel sa Pilipinas. Sa paglagda ng kasunduang ito, hindi na nagpapahuli ang konsorsyum, handa nang simulan ang konstruksyon at gawing realidad ang alternatibong kailangan na para sa masikip na Ninoy Aquino International Airport. Pero hindi lang basta paliparan ito. Ito ay isang matapang na pangitain para sa isang premium na gateway na nangangakong maghatid ng convenience, efficiency, at world-class na travel experience. Higit pa sa paglutas ng mga suliranin sa air traffic, ang bagong Sangley Point International Airport ay isang game changer para sa bansa. Handa na itong maging pundasyon sa aviation future ng Pilipinas, nagsisilbing mahalagang tulay sa pagitan ng Metro Manila, Clark International Airport at ng paparating na New Manila International Airport. Sama-sama, ang mga hub na ito ay makakapag-accommodate ng hanggang 250 million na biyahero bawat taon pagsapit ng 2030 na magbabago sa connectivity sa buong rehiyon. Ang Phase 1 ng Sangley Point International Airport ay nakatakdang maging operational sa 2028 na magtatampok ng modernong pasilidad para sa seamless travel. Susunod ang Phase 2 na may konstruksyon ng dual runway system at pinalawak na airport infrastructure na magpapatibay sa katayuan nito bilang isang global hub para sa hinaharap. Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa infrastruktura. Ito ay tungkol sa ekonomikong transformation. Inaasahan nitong lumikha ng libu-libong trabaho at magsilbing katalista para sa pangmatagalang paglago ng bansa. Isipin mo ang isang state-of-the-art na paliparan na hindi lang nag-uugnay ng mga destinasyon, kundi nagbubukas ng mga oportunidad para sa milyong-milyong Pilipino. Bataan-Cavite Interlink Bridge. Isipin mo ang hinaharap kung saan ang 5-hour na biyahe ay liliit na lang sa 30 minutes. Iyan ang pangako ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Umaabot ng nakakabilib na 32.15 kilometers. Ang 4-lane cable-stayed masterpiece na ito ay mag-uugnay sa Bataan, sa Hilaga at Cavite sa timog na magpapabago ng tuluyan sa tanawin ng paglalakbay at kalakalan sa Pilipinas. Walang kapantay ang ganda ng disenyo ng tulay. Saklaw nito ang 17 kilometers mula Cavite hanggang Corregidor Island at dagdag na 14 kilometers mula Corregidor papuntang Bataan. Tampok ang dalawang kahangahangang cable-stayed navigation bridges. Ipinagmamalaki ng North Channel Bridge ang 400-meter main span, habang ang South Channel Bridge naman na may commanding 900-meter span ay bumabangon mula sa tubig na 50 meters ang lalim. Sumisimbolo ito ng engineering excellence at ambisyon. Pero hindi lang ito basta obra ng konstruksyon, isa rin itong lifeline para sa ating ekonomiya. Sa pagpapababa ng travel times, kakayanin ng tulay na magsilbi para sa hanggang 30,000 vehicles araw-araw na magbubukas ng mga oportunidad para sa kalakalan, negosyo at regional connectivity. Para sa Bataan at Cavite, nangangahulugan ito ng pagtaas ng aktibidad pang-ekonomiya
habang dumarami ang mga industriya sa rehiyon na handang samantalahin ang bagong ginhawang hatid ng transportasyon. Bukod sa paglago ng ekonomiya, solusyon din ito sa isa sa pinakamalaking problema ng Metro Manila, ang traffic congestion. Nagbibigay ito ng alternatibong ruta sa siksik na mga kalsada ng lungsod, lumilikha ng bagong daan para sa development at inililipat ang focus patungo sa Central Luzon at Calabarzon. Hindi lang ito basta tulay, ito ay gateway sa decentralization na nagdadala ng mga oportunidad na mas lapit na sa tahanan para sa milyon-milyon. Sa project cost na 175.7 billion pesos na inaprubahan ng National Economic and Development Authority, NAIDA, at sinuportahan ng Asian Development Bank, ang tulay na ito ay higit pa sa isang upgrade ng infrastruktura. Ito ay simbolo ng progreso at pambansang pagmamalaki na kumakatawan sa malaking hakbang pasulong sa paghahangad ng Pilipinas para sa mas mahusay na connectivity at sustainable growth. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay higit pa sa isang road in the sky. Isa itong matapang na hakbang patungo sa hinaharap kung saan ang distansya ay hindi nahadlang sa oportunidad. Kapag tumawid na ang unang sasakyan sa mga lanes nito, hindi lang pagsasamahin nito ang dalawang lalawigan, kundi magmamarka rin ito ng simula ng bagong kabanata sa paglalakbay ng Pilipinas tungo sa modernity at prosperity. Metro Rail Transit 7 o MRT Line 7, isipin mo ang hinaharap kung saan ang kilalang traffic jam sa Metro Manila ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Iyan ang vision sa likod ng MRT Line 7, isang transformative solution sa mga problema ng trapiko sa Pilipinas. Ngayon umaabot na ito sa 85% na pagkakompleto at inaasahang magsisimula ng essential operations ngayong taon. Kaya ano ba ang nagpapabago sa laro sa proyektong ito? Himayin natin. Ang MRT Line 7 ay nagtatampok ng 22.8 kilometers na rail system mula North Avenue Common Station hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Kapag tapos na, kakayanin nitong magdala ng 28,000 hanggang 36,000 pasahero kada oras. Sa bawat direksyon, umaabot ito ng hanggang 850,000 tao araw-araw. Isang malaking ginhawa para sa siksik na kalsada ng EDSA. Pero heto na ang kicker. Ang MRT Line 7 ay simula pa lang. May mga planong expansion para iugnay ang linya sa Philippine Arena sa Ciudad de Victoria at sa hinaharap sa bagong Manila International Airport. Magdadagdag ito ng 30.3 kilometers na magpapalawak sa kabuuang linya hanggang 53.1 kilometers. Isipin mo na sakay ka sa isa sa mga sleek 108 rail cars na tumatakbo sa 36 three-car train sets. Mabilis, epesyente at modern. At hindi pa dyan nagtatapos. Imahinasyon mo ito, isang state-of-the-art transportation hub na tinatawag na Unified Grand Central Station na matatagpuan sa pagitan ng SM North EDSA at Trinoma. Sasaklaw ito ng 13,700 square meters at tuloy-tuloy nitong pagdudugtungin ang apat na pangunahing rail lines, LRT Line 1, MRT Line 3, MRT Line 7 at ang paparating na MRT Line 9 ng Metro Manila Subway. Bukod pa rito, makokonekta rin ito sa EDSA Bus Carousel at mga kalapit na transport hubs na magpapadali ng pagbiyahe sa Metro Manila ng higit pa. Kapag ganap na itong operational, inaasahan nitong pagsilbihan ang 500,000 pasahero araw-araw at posibleng umabot sa 1.5 million habang dumarami pa ang mga rail line. Pero hindi lang pagpapabuti ng transportasyon ang solusyon sa mga hamon ng Manila. Hinarap ng lungsod ang tumitinding pangangailangan para sa urban space. Narito ang land reclamation, isang ambisyosong hakbang para lumikha ng mga bagong living at business hubs sa pamamagitan ng pagdevelop ng lupa sa tabing Manila Bay. Isa sa mga tampok na proyekto ay ang Harbor City, na madalas tawagin na Manhattan of Manila Bay. Ang visionary development na ito ay kinabibilangan ng pag-reclaim ng 265 hectares ng lupa mula sa bay
para lumikha ng isang masigla at eco-friendly na waterfront city. Naka-schedule itong lumitaw mula sa tubig pagsapit ng 2025 at ganap na matapos pagsapit ng 2028 na nangangako ng pagsasanib ng modernity at sustainability. Hindi lang ito tungkol sa mga skyscrapers at business districts. Ang proyekto ay nakatuon sa dalawang haligi ng infrastruktura, blue at green. Pinapakinabangan ng blue infrastructure ang paggamit ng waterways, habang ang green infrastructure naman ay nagbabalik sigla sa ekolohiya ng bay gamit ang luntiang kapaligiran. Sa ganitong harmonious approach sa urban development, titiyakin na ang Harbor City ay magiging isang iconic at tirahan na lugar para sa mga susunod na henerasyon. Sa likod ng groundbreaking effort na ito ay ang expertise ng PHCC at ng globally renowned Netherlands-based na Royal Boschelles Westminster, isa sa mga nangungunang dredging companies sa mundo. Na-reclaim na nila ang mahigit kalahati ng nakaplanong development area, patunay na ang matapang na bisyon na ito ay patuloy na nagiging realidad. Pagsapit ng 2025, hindi lang umuunlad ang Metro Manila. Magbabago na ito ng lubusan. Isipin mo ang isang lungsod kung saan ang epesyenteng transportasyon ay katugma ng cutting-edge urban design, kung saan ang sustainability ang pangunahing prioridad at ang hinaharap ay mas maliwanag kaysa dati. SM New Bay City. Ang SM New Bay City ay isang malawak at cutting-edge development na magbabago sa tanawin ng Pasay. Pinamamahalaan ng SM Prime Holdings Incas, ang proyektong ito ay nakatuon sa paglikha ng isang modern at sustainable living space na sumusunod sa international standards para sa kaligtasan at kaginhawaan. Kasama sa ambisyosong development na ito ang pag-reclaim ng 726 hectares ng lupa na bubuo ng 3 artificial islands na idinisenyo para tiisin ang pinakamabibigat na hamon na maaring ihagis ng kalikasan. Pag-uusapan natin ang mga isla na itinayo para labanan ang malalakas na lindol na may mga shore protection systems na kayang harapin ang mga typhoon. Ito ay isang green city na tampok ang mga open spaces at world-class na infrastruktura na inilalagay ang Pilipinas sa parehong antas ng global metropolises tulad ng Hong Kong, Singapore at Sydney. Ang nakakakilig sa proyektong ito ay ang konektibidad. Ang Central Business District nga CBD ay kokonekta sa pamamagitan ng mabilis at episyenteng transportation network na may madaling access papunta sa parehong airport at metro area. Sa katunayan, maayos nang nagsimula ang development, 2 sa 3 islands ay na-reclaim na. Sa likod ng mga eksena, ang Boschelles, ang dredging contractor, ay masigasig na nagtatrabaho gamit ang mega hopper dredgers sa nakaraang 2 years. Abala silang nagko-compact ng lupa at tinitiyak ang soil stability gamit ang vibro at dynamic compaction methods. At huwag nating kalimutan ang outer perimeter ng isla na pinapatibay gamit ang kombinasyon ng rock revetment at concrete wave walls para sa dagdag na proteksyon. Nagsimula ang malawakang proyektong ito noong 2020 at bagaman aabutin ng 3 years ang reclamation, inaasahan na matatapos ang kabuuang development, lupa at infrastruktura sa loob ng 5 years. Ngayon pag-usapan naman natin ang Manila Waterfront City, isa pang kapanapanabik na bahagi ng puzzle. Ang 318 hectare reclamation project na ito ay naglalayong maging bagong arts at cultural hub para sa Manila, malapit mismo sa Cultural Center ng Pilipinas, CCP Complex. Isipin mo ang higit sa 92,000 square meters ng retail space, isang 52-story service apartment tower, isang boutique hotel, mga opisina, floating pavilions, restaurants, at saganang public spaces gaya ng Festival Plaza, Viewing Deck Public Park, at pati na rin ang 800-meter pedestrian waterfront boulevard. Ang disenyo ng lugar na ito ay kumuha ng inspirasyon mula sa kamanghamanghang rice terraces ng Northern Luzon. Pinaghalo ang kulturang Pilipino sa sleek at modernong arkitektura. Ang mga undulating features ng gusali ay lumilikha ng mga natatangi at tuloy-tuloy na tanawin
na nagbibigay diin sa espiritu ng conceptual design ng Manila Waterfront City. Sa higit kalahati ng lupa na na-reclaim na, nasa maayos ng takbo ang proyektong ito. Ngunit tulad ng maraming malakihang proyekto, hindi rin ito walang kontrobersya. Ang China Communications Construction Company, isa sa mga kontratista, ay nagdulot ng pangamba mula sa Estados Unidos na nag-blacklist sa kumpanya noong 2020 dahil sa ugnayan nito sa militarisasyon sa South China Sea. Ano sa tingin mo ang tungkol sa mga makabagong proyektong ito sa Manila? I-share mo ang iyong mga saloobin sa comments sa ibaba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang pindutin ang button para sa mga updates sa mega developments na tulad nito.